Boss, dito sa Ravens Game Farm, ano-ano yung mga linyada na ginagamit dito sa Ravens Game Farm? So, sa Ravens Game Farm, since ang sasabihin ko na signature line or pwedeng sabihin yung hindi pang mayabang pero may resulta, yung ano namin, Kearney White, saka yung Ravens Store Dome. So, yun po ang nagdala sa amin. So, way back 2018. So, during that time, medyo nagkakaubusan na yung manok natin. Pwede kayang maimbitahan natin si Engineer Pierce din, boss? Dito ka. Maupo rin sa tabi. Mahihain eh. Boss, dito ka, boss. Kasi baka mabisi yung daddy mo. Pagpunta namin dito, dito ka. Actually, dala ka lang upuan, boss. Pwede na? Ito? Ayun. Actually, siya na talaga ang... dito. Urong tayo konti. Dito. Ayan. Ay. Tuloy tayo pintuhan, boss. Yun, may kape. Kape. Thank you. Kapeng Barako. Di ni Barako, no? Hindi. Okay. Sara na lang Balik sa Kearney White. Okay. Kearney White Hackle. Yep. So, ang maraming tanong niyan palagi kasi yung Kearney White Hackle is red. So, may hackle. So, ako, I will be very polite to give a big credit sa kaibigan ko, yung isa kong best friend, which is alam niyo si Johnny Lorenzo. Sa kanya nanggaling yung yung broodcock namin. Tapos doon kami nag-umpisa ng mga infusion namin dito sa farm namin. So ang pinaka-baseline ng Kearney White is galing sa kanya. Pero may nag-infuse kami ng mga mostly hatches. So may mga hatches kami na in-infuse para ma-improve pa yung at nakita namin yung result niya. Ang winning percentage niya medyo mataas. Maganda. Pero yung ginamit nyo na sa yung mga creation nyo na. Talagang amin na. Pero ang tawag nyo is ano pa rin, Kearney? Kasi kahit ako ayoko gumawa ng sarili kong pangalan kasi kaibigan ko naman yan eh. And in every time naman nag-ano kami, we exchange ideas para sa improvement kasi sila ang Doloreños has been there for siguro 30 to 50 years, ang tagal na. So minsan may mga inaano rin sila na nakukuha mo rin at mababait naman yun sila eh. Tama. Pero yung ginagamit namin dito ngayon halos sa amin na. Ang ano lang sir kasi kahit anong i-infuse mo sa kanya, malakas talaga ang blood, ang ano ng puti. Kahit parisan mo siya ng dark hatches, labas niya pa rin puti. Puti ba rin? So ang Kearney White mo dito, talagang puti siya? Puti. May mga streaks of pula. Pero anong tawag dyan dito sa inyo? Sa amin lakton. Bangkas. Sa amin lakton yan. Bangkas. Tapos sa inyo bangkas. Pero yung mga pure na Kearney White, puting-puti talaga. Meron kami dyan mga puti talaga sila. Di ba may mga Kearney White hackle na mga ang hackle lang ang white tapos red siya ang kulay, no? Meron din kayong ganyan. May nagto-throwback. Magugulat kami minsan, may nagto-throwback tayo na may mga hackle. May lumalabas na hackle pero minsan isa after 3 years, after 2 years, may lumalabas siya. Tapos lumalabas din minsan sa amin blues. So hindi namin ma-trace up kung saan yan galing. Along the way, hindi namin but may lumalabas na blues. Kearney pa rin. So tinatawag namin siya na Kearney Blues. So Kearney Blues. Ang kaibahan niya, kahit ipares mo siya ang blues, gusto mo mag-breed ng blues, walang blues na lalabas. Puti pa rin lalabas. Yun ang kaya hindi namin siya explain. Namin sa may tayo, tingnan natin para makaparami tayo ng blues kasi maganda rin yung record niya. Kaso hindi siya lalabas ng blues. Parang may ganun din, boss, kasi
katulad ng ginawa ni Idol B-Boy Enriquez. Yung white kelso niya, wala man talagang white na kelso. Wala. Di ba? Yung typical na kelso talaga, pula yan, white legs. Diba? Pero nung may lumabas na puti na kelso, according to him, ang nangyari, kinuha niya yung isang lumabas. Sa Bisaya, tumaw. Okay. So ang nangyari, kinross niya sa isang Thompson white. Kaya ang lumabas talaga, tuloy-tuloy na white. Kasi ang white na kulay kasi mga kakugi, yun ang mga original colors ng mga manok eh. Correct me if I'm wrong. Tatlo lang daw yung totoong kulay. Red, white, and gray. Yes. Yun. Tatlo lang. So, dominant talaga ang grays at saka yung white. Yung, pati yung red. Tatlo. Pero pag na-cross mo ang red at saka ang white, lalabas white. Yun ang Kaya nung i-cross white to white, labas white, pwede kayong subukan natin yung blues nyo. May blues na lumabas na babae, ulit, tapos i-cross natin ng blues na lalaki. Actually, yun ang natin ngayon. Kasi meron kaming isang lumabas na blues na pulit. So yan nandun sa baba. Yun na actually yan. Sabi namin i-try natin kung ano ang lalabas sa kanila. Trial and error kasi guys, ang breeding talaga kasi sa totoo lang, based sa mga experience at saka sa mga interviews na nagawa ko, boss, ang breeding talaga mahirap pag ikaw mag-umpisa. Sa atin ngayon, madali na lang kasi bili na naman tayo ng ano yung gusto natin, di ba? At least made na. Pero yung mag-breed ka talaga na kung ano yung gusto mo, yun ang mahirap. Talaga. Tama si boss mga kakugi. Yung Kearney White, hindi na niya binago yung pangalan. Hindi na. Kahit may mga in-infuse siya, tawag niya with due respect kung saan galing yung manok, yun pa rin yung katawag. Kasi makikita naman natin ngayon sa mga social media, ang dami ng pangalan. Correct. May mga kung ano-ano ng pangalan. Sabi ko sa kanya, pwede naman natin tawagin niya na Raven's Kearney White. In respect sa kay tito niya Johnny. Sabi ko kasi diyan naman tayo nag-umpisa eh. Although for the past few years, nag-infuse na tayo ng sa atin. Naglagay lang tayo ng mga ground finisher. Kung ano yung gusto mo. Yung gusto mo. So, nag-uusap kaming dalawa niyan sa bahay dito kung anong gusto namin. Pero sabi ko, dalhin lang natin yung dalawang, yung Kearney White saka yung Tordom. Yun lang ang natin. Tordom? Anong spelling ang Tordom? Tor na... Tor! Tor. Si Thor. Superhero na Thor. Tor, tapos Doom. Bulik siya. Bulik. Yan, yung mga bulik dyan. Yung mga bulik dyan. Guys, bago sa pandinig natin yan Tordom. Baka, Iron Dome. Para sa Israel. Pang Iron Man. Anyway, Tordom. Titingnan natin yan mamaya guys. Yes. Tordom at saka yung mga Kearney White. So tama. Maraming mga pangalan na nagsilabasan ng mga manok. Minsan, yun nga, inumpisahan ko i-trace yung punggal. Kasi doon sa amin sa Cebu, may gumagamit ng punggal. Shout out, Arnold Amudia. Nung marinig ko yung punggal, sino kaya may original nito? Hindi sinadya, na-meet namin ang creator ng punggal. Shout out, Boss Greg Airoso. Taga dito lang. More than 15 years siya doon kay Dink Pear. Sabi niya, yung punggal, 5K talaga yan. Na-meet namin siya. Ngayon, may hinahanap ako, may trace ako, yung budlat. Budlat line. Di ba? May mga budlat. Naumpisahan ko na yan doon sa Cebu, may gumamit ng budlat. Shout out naman sa mga kaibigan natin dyan, Saibo, Game Farm, Boss Edmond Balili. Yan. Sabi, dito to galing, budlat. Sa mga Hinlo naman. Kay Dante. Dante, Danilo Hinlo, ang original niyan. Tapos sino-sino na yung mga gumagamit. Tapos sa Cebu, marami na. Tulad ng Super Brown Red. Kay Montero yan. Napuntahan namin si Montero. Baka darating next year, Raven's White Hackle. Di ba? Maganda. RWH. Yan, ano lang yan guys Kasi, for example, 5K.
yung 5K, sweeter man talaga yan. Oo. Binago lang yung pangalan. Tapos ang 5K, may lumabas na Golden Boy. Katawagan ba? Mga katawagan mga Oo. Kogi. So, yun. Baka na ano. Siguro ano rin yan, at least ano rin, parang identity rin ng farm. Yes. It doesn't matter kung yung ginagamit mo. Halimbawa sa atin, John Bishop Kelso, meron tayo. May mga Sycamore tayo na Raptor. Pero at the end of the day, sir, kung gusto mong may signature name ang manok mo, although, yun nga, sweater sila, hatches sila, ano mo rin yung ano, parang magiging signature name ng ano mo. Tapos, magtatanong sila, anong composition ng manok mo. Correct. Doon mo sasabihin. And siguro, wag mo lang iwala yung pangalan talaga yan. Oo. For example, Pusong sweeter lang yan eh. Oo. Pero Legban man 226, 226. Pusong 226, di ba? Lemon 84. 84. Di ba? Mga identity ng mga ng mga breeder na Pusong 226. Nini Abilio Nini yan. Abilio. Lemon 84, ang mga Aranita yan. Aranita. Di ba? Mga guys, talagang nakakatuwa, challenging, tsaka itong pagmamanok talaga, boss, no? Idol. So, yun mga kakugi. Tordum, titingnan natin mamaya. Tsaka yung Kearney White. Tapos yung ano mo, Malditas. Malditas ang tinatawag. Mga Hennies. Mga Hennies. Oo. So, ano ka nang tumawag na ng Malditas? Hindi rin. Tito niya rin. Actually, well known din yan dito sa Negros. Sa Actually, Negros. sa buong Pilipinas. Ewan ko si Peter Apple Alsosa. Alsosa. Na Narinig lang Zillion Game Farm. Zillion, narinig lang. Pero hindi pa Nandyan yung mga ano kung ako pa mga top of the line na mga henny. Kung mahilig ka sa henny, nandun, puro henny. Yan. Ngayon, boss, dito sa area natin, dito sa Ravens, ilan ang naka-cord ngayon dito? Ngayon, dahil dami nang na-out, siguro less than 200 na lang. Pero prior to that, mga nasa 500 tayo. O 500. Pero mabilis. Mabilis yung ano. Yung total production namin for this year, 1,000 plus. Okay. Kasama mga inahin. Pero yung total cording siguro nasa 20 plus. mga ganyan. Hindi. Plus yung mga nabili na. Mga 500, 750. Mga 750 na. 750. Tapos may off-season kami ngayon na 2 batch. Mga 300 to 400. Yun ang magiging parang breeding materials namin. For next year. Tapos yung iba, talagang nagparami kami, sir, kasi minsan pag banded, pag may bumibili minsan hindi mo mabibenta mo talaga. Tama. So sabi niya, magkano tayo ng off season para talagang i-cut. Kasi naubusan kami ng kak na ngayon. Tama. Kasi malakas kasi ang stagan. Oo. Halos lahat ng mga association, stagan talaga. Opo. Tapos dami ng association ngayon. No? Yeah. Boss, Engineer Pers. Dito sa farm, ano ba ang ano mo? Saan ka nakatoka? Handling. Sa handling. Sa breeding, boss, sinong nakatoka sa breeding? Ako. Ikaw talaga. Pero may yung actually sa pairing, sa selection ng broad hen sa broad pullets ako. Okay. Pero inaano ko pa rin siya. Kung ito ba yung gusto namin, like sabihin na yung early bird namin this season, yung 2025, 2026. Kasi nakita namin, sir, yung dalawa yung commercial saka yung resulta namin. So far, hindi naman sa pagmamayabang, wala pa pong natalo kaming puti since sa start ng ngayong season. Magaling. Guys, malaking pasasalamat ng Kakugi na first na nakarating dito sa Ravens. Opo. Rin kami. Thankful din po kami na puntahan mo kami. Supposedly, last year pa sana to. October. At 10 race ko, October, during that time na sa Laguna tayo. Oo, tapos tumawag ko kanina, yung dating number na binigay mo, hindi man makontak. Bago kang number binigay ko, ito na pala bago number. So yun,
Last year pa sana. Oo, Tapos oo. nakalimutan ko talaga. Pero sabi ko rin sir, mas maganda na rin ngayon kasi during that time, nag-uumpisa pa lang ang Tama. facility namin. Tama. So hindi siya parang hindi pa pang drone yun. Yung mga TV nakahiga pa. Nakahiga pa. Oo. Baka pagbalik natin dito guys, may pintura na yan. Hindi ayaw. Ayaw mo sabihin. Ano kasi siya yung gusto niya low-key lang na Tama. hindi masyadong attractive na. Attractive. Basta ang importante yung ang laman doon sa ilalim ng manok. Correct. Yun ang the best. Oo, yun. talaga. Opo. mula nung mag-retire ka, boss, balik ka na dito sa Pilipinas, ano yung mga ibang mga pinag-aabalahan mo na
to earn ba? Something like. Okay, so during umuwi kami 2019. So ang ano ko lang talaga nag-retire ako para sabi ko talagang ng focus sa farming. Tapos 'di ba may nag-COVID. So kasi ang pinaka ko na is biomedical engineering. So sa Pilipinas ay mechanical ako tapos nag-aral ako ng biomedical engineering which is angkop sa pandemic. Oh. So doon nag-umpisa. Nung una pinapatawag-tawag lang sa DOH, parang consultation hanggang di ba nagpatayo ng mga COVID molecular labs. Yun doon sabi ko bakit kaya hindi tayo mag-open ng company kasi may mga consultation naman na hindi ko rin alam paano sumingil hanggang nag-set up na talaga kami ng kompanya na tapos pumasok na kami sa design, construction, testing and commissioning. Tapos hanggang ngayon yung parang sa buong Pilipinas sa Cebu nakagawa tayo. Doon sa may bandang mga Ayala area sa metro sa Cebu talaga, Cebu City talaga. Cebu City. So ang ginagawa nyo facilities. Oo. Hindi kayo nagsusupply ng mga products, equipment, mga PPAs, mga ganun? Hindi. Yung ginagawa namin, bali dinidesign namin halimbawa may mga clients government or private gustong magpatayo ng biosafety level 3, biosafety level 2 na facility. Like yung recently na ginawa namin yung African swine flu facility first sa buong Pilipinas. Doon sa Laguna. Kaya nung time na tumawag sa akin, nandun kami noon. Kasi kino-construct namin yung biosafety level 3 na African swine flu testing facility. The only that time? Until now. Until now. So, but later on, Central Luzon, actually I'm designing another one. Kasi na kailangan na rin nila. And siguro, so on and so forth, magiging kasi sa hog industry ang daming problema. Ang daming problema which is ang Pilipinas, although may mga sabi nila may mga checkpoints tayo, may mga ganyan, pero wala tayong testing facility. Correct. We have to be honest to ourselves na yung mga quarantine nila na walang base lang yan sa kung anong theory nila. Pero wala pa talagang yung specimen gathering, dadalhin sa laboratory testing. Parang COVID din. Para ma-identify mo yung area na pwede mong i-quarantine. So, right now, ang nangyayari is pag may na-suspect sila na may ESF, di ba? Lahat CAL. Which is hindi. Parang kasi dapat may testing tapos nakakaawa yung mga hag greaser na actually mga kakugi, millions yan millions of pesos po. Oo, totoo yun mga kakugi. Nangyari yan sa Cebu, yun sa amin. The whole province of Cebu. Kasi isang farm nasa palagay natin 1,000 heads ang nandun. May isa lang doon na namata na nagkasakit. Lahat na ikal. Imagine, actually marami akong naririnig na ganyan na yung investment nila hindi hundreds of thousands, millions. Millions yan, no? So, boss, pag ganito, may nakarinig itong video natin. Yes. May magpapagawa sa iyo, open ka pa kahit private na. Oo, kasi ang ko naman, sir, is yung dream ko talaga dati pa before ako nag-retire, sabi ko sana yung natutunan ko sa labas at na-apply doon sa ibang bansa, sana sabi ko madala ko rin dito. Tama. I mean at this point medyo nare-recognize na rin like DOST yung ginagawa nila na virology facility sa Tarlac. I'm involved din sa mga design nila specifications, tapos
sa Quezon City, marami. Kasi Ako? meron kasing ano kailangan ang ano ko rin yung kailangan itama rin yung ginagastos na pera Correct. sa tamang ano. Maraming mag-i-invest sa livestock. Opo. Pero ang problema, pag may dumating na mga disease, Oo. ang ginagawa natin, nagkakal, diretso Oo, ka. kasi yun lang to be honest, as ano lang, personal view ko lang yun pa lang ang kaya nating wala tayong testing facility.